Hello po mga kapatid, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Nandito na naman ako, Brother Oji, mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin mga kapatid sa Exodo. Pero kagaya ng dati mga kapatid, mananalangin po muna tayo. Magsiyuko tayo mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan na naman o Diyos. Samahan mo po kami, turuan, buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako Lord, turuan, gabayan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po muli o Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell mga kapatid para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Salamat. Shinare ko sa inyo last time ang chapter 32 na may pamagat ang guyang ginto. Ito nga yung pinagawa si Aaron ng guyang ginto, no? Kinuha ni Aaron ng mga ginto ng mga Israelita at ginawa ang guyang ginto. Nagalit ang Diyos, nagalit si Moses, hinagis na ang 2 tapyas na bato, no? At nung panahon na yon, maraming namatay mga kapatid. Ngayon chapter 33 na ang aking i-share sa inyo na may pamagat na nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel at ang toldang tipan, nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan mga kapatid. Mag-start na po tayo. Chapter 33 verse 1, nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umalis na kayo rito at magpatuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na binigay ko sa kanilang lahi, sabi dito, o na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Mayaman at masaganang lupain yung kanilang pupuntahan. Sabi dito, paunahin ko na sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Parizeo, Hivita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Sabing ganyan. Hindi ako sasama sa inyo, sabi ng ating Diyos. Paunahin ko ang aking anghel para paalisin yung mga nakatira doon. Hindi sasama ang Diyos dahil baka malipol lang daw sila dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, sabi ng ating Diyos. Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas, sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moses, sabi dito, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ano ang sabi dito, baka kung ako ang sasama sa kanila sa paglalakbay ay malipol ko lang sila. Pinaalis mo ang kanilang mga alahas, sabi dito, ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Pinaalis na. Baka kung ano pa mangyari, baka kung ano pa maisip ulit ng mga Israelita, kung ito'y may mga alahas na ginto o pilak man mga kapatid. Kaya ito'y pinaalis ng ating Diyos. Baka kung ano pa ang magawa ko
sabi ng ating Diyos. Verse 7, ang toldang tipan. Nakaugalian na ni Moses na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong toldang tipan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sino mang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moses, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitignan siya hanggang siya ay makapasok. Sabi pa dito, kapag nasa loob na si Moses, bumababa naman sa may pintuan ng toldang tipan ang haliging ulap at mula ro'y makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, sabi dito, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at dooy yumuyuko at sumasamba. Sabi pa dito at ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moses ay harap-harapan tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos si Moses ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue ang lingkod niya. No, harap-harapan nakikipag-usap si Moses sa ating Diyos, no? Kung ano yung mga gustong isangguni, si Moses ang lalapit upang makipag-usap sa ating Diyos. Verse 12, nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan. Sinabi ni Moses kay Yahweh, iutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Sinabi ni Moses, ulitin ko lang kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing pinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyo, nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Sabi ni Moses, sabihin niyo po kung ano ang mga balak ninyo. Sabi dito. Sabi pa rito, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin, sabi dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa kung kami ay inyong sasamahan. Siyempre naman, pagkasama natin ang ating Diyos talagang iba, no? Talagang tayo safe, ligtas na ligtas, sigurado tayo na magtatagumpay tayo kung kasama natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sinabi ni Yahweh. Nakita niyo, sasamahan na siya. Una, sabi ng ating Diyos, hindi ko kayo sasamahan dahil baka kung ano ang magawa ko sa mga Israelita dahil matitigas ang inyong ulo. Pero nakiusap si Moses. Nakipag-usap siya ng maayos sa ating Diyos. Nasamahan na siya. Samahan na sila upang sila ay magtagumpay, maging maayos, maging ligtas. At sumagot ang ating Diyos, sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. No, kung yan talaga, lalapit tayo sa ating Diyos, mananalangin, hihiling sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Nakikita kasi ng ating Diyos yan, yung ating puso, na kung totoo yung panalangin, totoong nananampalataya ka, totoong nagtitiwala ka sa ating Diyos, sigurado ko, ibibigay niya ang iyong kahilingan. Amen. Kaya't hiniling ni Moses, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at
bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, sabi dito, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. No? Ulitin ko lang. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking muka sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Sabi dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha. Sagot ni Yahweh. Nagpakita, no? Tatakpan siya, pero makikita paglampas ng ating Diyos, aalisin niya na ang kamay niya kay Moses at makikita ni Moses ang likuran ng ating Diyos. No, talagang kinalugdan ng ating Diyos si Moses, mga kapatid, dahil nakita niya ang puso, tinupad niya, no, ang mga inuutos ng ating Diyos, mga kapatid. Talagang lagi siya nananalangin. Mahal niya ang mga taong inilabas ng Diyos sa Ehipto. Kaya sa tuwing may mangyayari, pinapanalangin niya na huwag niyo na pong ituloy na lipulin ang mga Israelita. Maawa po kayo, kahabagan mo po sila. At pinagbigyan naman ito. At ayaw na sana silang samahan, ngunit nakiusap itong si Moses na samahan upang makita ng mga tao, ibang bansa, na sila ay sinasamahan ng ating Diyos. No? At yun naman ay ginawa nga ng ating Diyos. Sinamahan sila, pinakinggan ang panalangin nitong si Moses, mga kapatid. Ganon din po dapat tayo manalangin. Buong puso at kaluluwa. Yung pagtitiwala natin, yung pananampalataya natin, yung paggalang natin, ipakita natin sa ating Diyos sa tuwing tayo ay lalapit dahil siya ay Diyos, mga kapatid, Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya pwedeng-pwede talaga tayong lumapit sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa tuwing lalapit kayo, sa tuwing mananalangin kayo, lagi niyong babanggitin ang in Jesus name, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ibibigay mo po ang aming mga panalangin. In Jesus name, lagi pong ganyan para makarating talaga sa ating Diyos. Sa ating Diyos Ama, mga kapatid. Dahil ulitin ko lang, nakikita ng ating Diyos ang ating mga puso. Sa tuwing tayo mananalangin, nakikita niya kung ikaw talaga ay gumagawa ng kabutihan, sumusunod, tumutulong ng buong puso't kaluluwa, at naglilingkod sa ating Diyos na kahit sa simpleng paraan lamang, mga kapatid. Maghayag tayo ng salita ng ating Diyos, magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, tumulong at sundin ang inuutos ng ating Diyos. Yan ang sinasabi sa atin. Yan ang pinakita dito, mga kapatid. Pinaalala na sa tuwing mananalangin tayo, pwede tayong pakinggan talaga ng ating Diyos kung galing sa puso yung ating panalangin at mabubuti yung ating mga hinihingi sa ating Diyos. No? Hindi yung makakasakit sa iba, hindi yung ikaw lang mga payayamanin at iba hindi. Hindi dapat ganun ang panalangin. Dapat sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa lahat ng tao, mga kapatid. Yan dapat ang ating panalangin. Hindi yung makasariling panalangin dahil hindi yan papakinggan ng ating Diyos. Manalangin para sa sarili, sa mga mahal sa buhay, at sa lahat ng tao. Sigurado ko papakinggan ng ating Diyos ang inyong panalangin. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin na. Lalapit tayo sa ating Diyos. Idudulog natin, ilalapit natin sa Kanya yung ating mga suliranin, mga pangangailangan, yung mga nangyayari sa buhay natin, sa bawat bansa, at sa buong daigdig. Diyos po ang ating kausap, kaya tayo magsiyuko. Magsiyuko tayong lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, napag-aralan, O Diyos. Salamat po, Lord, dahil dito sinabi mo, nabasa namin, napakinggan namin, Lord, na dinidinig mo ang bawat panalangin. Lalo-lalo na ang panalangin
na mga mabubuting tao, na mga sumusunod sa iyo, na mga nagtitiwala sa iyo, ng mga taong sumasampalataya sa iyo ng buong puso at kaluluwa. Yan ang iyong mga pinakikinggan at ang kanilang panalangin ay iyong ibibigay sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Tunay nga na napakabuti mo sa mga taong sumusunod sa iyo, Father God. Salamat po. Salamat po, Lord. Lord, we pray na maging maayos na ang bawat bansa, O Diyos. Maging malinis, masaya, masagana at tagumpay na ang bawat bansa, O Diyos. Alisin mo na ang virus na meron ang bawat bansa in Jesus' name. Magiging maayos na, wala nang mamamatay at wala nang magkakasakit in Jesus' name. Wala nang ibang virus pang papasok sa bawat bansa. Dahil kami protektado mo, O Diyos, sasamahan, iingatan, babantayan, O Diyos, in Jesus' name. In Jesus' name, Father God. Salamat po. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming mga panalangin dahil ito'y dininig mo na at ipagkakaloob na sa lahat ng tao, O Diyos. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Salamat din, Lord, sa blessings na ipinagkakaloob mo araw-araw sa bawat isa. Ulitin ko lang, salamat, Lord, sa kaligtasan, kagalingan, kasaganahan, kaayusan at katagumpayan na ibibigay mo sa bawat tao, O Diyos. In Jesus' name, O God. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa mga lakas ng loob, talino, sipag na ibinibigay mo, Lord, sa bawat pastors, bishop, leaders na naglilingkod sa iyo, O God. Lalo na po sa akin. Kahit sa simpleng paraan, Lord, sinasamahan mo ako, tinuturuan, ginagabayan, upang ako rin ay magbahagi, O Diyos, ng iyong mga salita. Kaya salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Salamat po sa aking mga kapatid na lagi mong tinatawag, hinihipo upang sila rin ay palaging makakinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan, pagmamahal sa bawat tao. Salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen, mga kapatid. Amen po. Salamat na naman sa ating Diyos, sa ating mga nabasa, narinig na kanyang mga salita, sa kanyang mga makapangyarihan salita. Manalig tayo, mga kapatid. Gamitin natin ang salita ng ating Diyos sa ating pamumuhay. Gamitin natin, ihayag natin ang salita ng ating Diyos. Salamat po muli, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Salamat po.